Sa ikalawang pagkakataon, ipaalam ni Jesus sa kanya mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Samantalang nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-aalay ng sariling buhay para sa sanlibutan, nakatuon naman ang mga alagad sa paghahangad ng kapangyarihan. Para kay Jesus, ang batayan ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa mga maliliit at mga maralita. Magsitayo po tayong lahat. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Bati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kainigan, ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kamay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Hindi matanggap na mga palalo ang mga taong matuwid, sapagkat ipinamumukha ng mga matuwid sa mga palalo ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambagan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Tugon, Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit, ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Tugon, Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Tugon, Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang pagkainggit at pagkamakasarili ay nagdudulot ng mga pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ngunit ang sinuwang sumusunod sa turo ng Panginoon sa kababaang loob ay nabubuhay sa paglilingkod at kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uring masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkakalaban-laban, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Hindi sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi. Sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Hesukristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kaniyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang muli nating ipahayag ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa gitna ng maraming mga pagsubok, mga hamon, at mga problema sa pang-araw-araw na pamumuhay, patuloy nating nararanasan ang pagmamagandang loob ng Diyos. At ang kaniyang pagmamagandang loob ay kaniyang ipinapahayag sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga biyaya upang tayo ay makaraos sa buhay na ito. Kaya dahil dito, karapat-dapat lamang na ang Diyos ay hindi natin talaga kinakalimutan. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ay huwag na huwag natin kalimutan ang Panginoon. Siyang may-ari ng lahat, siya ay makapangyarihang Diyos. Siya ay Diyos na ubod ng pagmamahal. Siyang bukal ng mga biyaya na ating natatanggap at kinakailangan. Kaya karapat-dapat lamang na huwag limutin ang Panginoon. Bagkus patuloy siyang ating papurihan at pasasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa araw na ito.
Talagang mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ay Kanyang ginagabayan sa pamagitan ng Kanyang mga salita kung ano ang karapat-dapat nating gawin sa ating buhay. Kung nakinig lang tayo ng mabuti sa ating mga pagbasa, maraming mga aral ang itinuturo sa atin. Sa ating unang pagbasa, tayo ay pinaalalahanan na ang ating kabutihang loob ay talagang kung minsan sinusubukan. Kung hanggang saan ang likas ng pagmamagandang loob sa ating buhay. Sabi ng ating unang pagbasa, sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Pero kung minsan talagang napupuno din tayo. At kung minsan hindi maiwasan na tayo rin ay makaranas ng sama ng loob. At kung minsan tayo rin ay nagagalit. Pagkatapos na subukin ang ating pagmamagandang loob. At ang ating ikalawang pagbasa ay maganda rin ang paalaala sa atin. Tinatanong tayo, ano bang sanhi ng inyong alitan at away-away? Kahit sa loob ng pamilya, kahit sa relasyon at ugnayan ng magkakapatid, ano ang dahilan ng pag-aalitan at pag-aaway-away? Sabi ni Apostol Santiago, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Inggit at makasariling hangarin ang nagiging sanhi ng anumang kaguluhan. Even in the family, di ba kahit sa mga magkakapatid, bakit sila nag-aaway-away? Isa sa mga reason ay ang inggit at ang makasariling hangarin. Halimbawa, yung nakakabatang kapatid, binilhan mo ng ganito, sumasama ang loob ng nakakatandang kapatid. At kung minsan sinasabi sa kanyang sarili, bakit siya lang ang binilhan? Bakit ako hindi binilhan? Bakit siya ay may ganito? Bakit ako walang ganito? At hindi lang sa mga bata. Maraming magkakapatid ang nagpapatayan dahil hindi pari-pareho ang paghahati-hati ng mana ng kanilang mga mahal sa buhay. Kahit sa loob ng eskwelahan, ano ang dahilan ng pag-aalitan ng mga mag-aaral? Inggit at makasariling hangarin. Kaya nga, sa gitnang bahagi ng ating ikalawang pagbasa, nagtatanong si Santiago, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo nakamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Sounds familiar, lalo-lalo na sa ating panahon ngayon. Magulong-magulo ang ating bansa. Hindi mo alam kung sino talaga ang pinagmumulan ng kaguluhan. Kung nasusubaybayan ninyo ang paglilitis kay Go, talagang hindi mo alam
kung saan nagmumula. Ginagawa ang lahat para lang sa makasariling hangarin. Lalo't lalo na ang pagpapayaman ng sarili. Sabi ng ating ikalawang pagbasa, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Bakit hindi natin nakakamtan ang ating minimithi? Dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong nakatanggap. Bakit? Kahit naghihingi tayo sa Diyos, bakit hindi natin natatanggap ang ating hinihingi sa Kanya? Sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ito ay isang paalaala sa atin. Bawat isa sa atin ay humihingi sa Diyos. Siguro tanungin natin, bakit hindi ibinibigay sa atin ng Diyos ang ating hinihingi? Bakit hindi natin nakakamtan ang ating hinahangad? Kasi baka mayroon tayong masamang layunin. Baka yung ating intensyon sa ating hinihingi ay hindi para sa kabutihan. Talagang hindi yan ipagkaloob ng Diyos. Hindi talaga yan ibigay ng Panginoon kung ang ating hinihingi ay para sa ating, hindi para sa ating ikaliligtas, hindi para sa ating ikabubuti. Katulad din sa ating buhay, kayong mga magulang, kapag humihingi ang inyong anak, halimbawa, Nay, bigyan mo ako ng 500, bibili ako ng drugs. Bibigyan mo ba? Siyempre hindi. Kasi hindi maganda ang kanyang layunin. Ang isang magulang, gagawin niya ang lahat na ibigay ang hinihingi ng anak basta ang kanyang layunin ay para sa kabutihan, para sa ikabubuti ng kanyang sarili at ng kanyang buhay. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus at ang kaniyang mga apostol ay naglalakad. Sila ay pumunta sa Galilea. Hindi pinaalam ni Jesus sa mga tao. Exclusive ang kaniyang pakikipag-usap sa kaniyang mga apostol. Dahil meron siyang mahalagang sasabihin sa kanila. At ang mahalagang sasabihin ni Jesus sa kanila ay ang darating niyang paghihirap at ang kaniyang kamatayan. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi ito naunawaan ng kaniyang mga alagad. Kaya nga, na-observe ninyo na noong nagpakita na si Jesus na siya ay muling nabuhay, hindi ito mapaniwalaan ng kaniyang mga alagad. Kahit 3 times niyang sinabi na ito ang mangyayari sa kaniyang buhay. Hindi naunawaan ng kaniyang mga apostol. Dahil habang ikinikwento ni Jesus kung ano ang mangyari sa kaniyang buhay, nagtatalo-talo sila. At ang kanilang pinagtatalunan ay kung sino ang pinaka-greatest o ang pinakadakila sa kanila na 12. Mayroon para silang motive kung bakit sila ay sumunod sa Panginoon. Hindi pala tunay at totoo ang kanilang paglilingkod sa pagsunod sa Panginoon. Dahil mayroon silang minimithi sa kanilang buhay. At ang kinang minimithi ay magiging dakila sa Panginoon. To become great. Mga minamahal na kapatid, tayo rin ay mayroong mga hangarin na maging great, maging dakila. Subalit ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin kung ano ang dakila para sa Panginoon.
Sa mata ng tao, iba ang ating pagtingin o pananaw kung sino ang dakila. Para sa ating mga tao, ang mga dakila, yung mga greatest, yung mga great personalities, yung mga nakapagtapos ng natataas na pinag-aralan. Humahanga tayo sa mga artista dahil sila ay tanyag at bantog. Kahit immoral ang buhay ng iba, iniidolo pa rin natin sila. Yung iba sa atin ang pinakadakila, yung mga mayayaman. Diba, sabi natin, ang swerte-swerte mo naman, ang ganda ng iyong buhay. Sino ba ditong taong naglilingkod na sinabihan o nakarinig na ang swerte-swerte mo, naglilingkod ka sa simbahan? Halos buong oras mo ay ibinibigay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagwawalis ka, naglalampaso ka, o anong ginagawa mo sa simbahan, lahat na lang ay ginagawa mo sa simbahan, napakadakila mo. Never nating narinig yun. Subalit, pinaalalahanan tayo ng Diyos kung sino at kung ano ang tunay na pinakadakila. At para sa Diyos, ang totoong pinakadakila ay ang mga taong mayroong kababaang loob tulad ng isang bata. Mayroong tunay at likas na pagtitiwala sa Panginoon. At ang taong handang mag-alay ng kanyang buong buhay upang paglingkuran ang kanyang kapwa, lalo tigit ang mga nangailangan. Para sa Panginoon, para sa Diyos, ito sila ang mga pinakadakila. Ang mga tao na sa gitna ng kahirapan sa buhay, katulad ng isang bata, lubos ang kaniyang pagtitiwala sa Panginoon. Na sa gitna ng kahirapan sa buhay at mga pagsubok na kanyang nararanasan, mayroon pa rin kababaang loob. At ang taong handang mag-alay ng kanyang buhay upang paglingkuran ang kanyang kapwa, katulad ng paglilingkod ng ating Panginoon na kanyang inialay ang kanyang buong buhay sa ganap na kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, tayo rin ay inaanyayahan ng ating Ebanghelyo na sana pagsulikapan natin na maging dakila hindi sa mata ng ating kapwa, kundi maging dakila sa kaharian ng Diyos. At si Jesus ay nagtuturo sa atin sa pamagitan ng ating Ebanghelyo kung ano ang dapat nating gawin upang tayo maging dakila sa Kanyang kaharian. Hindi sa pamagitan ng material na bagay. Hindi sa pamagitan ng maraming kayamanan. Hindi sa pamamagitan ng katanyagan at kapangyarihan. Para sa Diyos, ang pinakadakila ay ang taong mayroong kababaang loob, buo at may tapat na pagtitiwala sa Diyos at handang ialay ang kanyang buong buhay upang paglingkuran ang makapwa, lalo tigit na mga nangailangan. Marami tayong mga modelo sa buhay na dakila sa kaharian ng Diyos. Naalaala ko tuloy si San Isidro Labrador. Isang taong magsasaka, subalit napakadakila sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil kay San Isidro Labrador, makikita ang kababaang loob. Kahit mahirap ang buhay bilang magsasaka, buo ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon at handang inialay ang buhay para paglingkuran ng kapwa, lalo higit ang nangangailangan. Naway ang mga taong katulad niya ay ating matularan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang tayo maging dakila sa Kanyang kaharian. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa gitna ng mga pagsubok nito
Naway patuloy nating papahariin ang kapayapaan sa gitna ng mainggiting mundo na ating ginagalawan. Upang ang kadakilaan ng Diyos ay maghari sa ating mga puso sa pamagitan ng kababaang loob, buong pagtitiwala sa Diyos at handa ng tunay at totoong paglilingkod sa kapwa, lalo't higit sa nangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak nung lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masumpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Gabayan mo kami upang kami maging dakila sa iyong kaharian sa pamagitan ng kababang loob, buong pagtitiwala sa iyo at pag-alay ng aming buhay upang ang aming kapwa ay paglingkuran. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
nang di inaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikat na hindi umaat. Pagaling ng aking pamahal na di naghihintay, kundi ang aking mabatid. Lahat loob mo'y siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa salibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga na aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Tanggapin ang aray na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay na iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Asumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ipinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin.
Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilang handog. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinangahayan na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila muling magkukulang. Gayon din ang lahat ng mga kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang
lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na alis ng mga
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga na iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Hinais niyang malapit ka sa kanyang krus. Hinahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo ay nagtitiwala. Pakinggan mo kaming sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. In you are flesh, He had to come. You grounded Him upon our earth. Your feet that walk, Your wounded your pain that brought is love to the sacred art of healing can grieve and grow within the grace of patient love and listening. mother's Choice, God is His grace. In your delight, in your despair, the smallest choices of each day. the cost to you, your hope will guess. Your courage shows us the way. Our Lady of the Sacred Heart, eternal Son of God's surprise. In you we know the poor as blessed, the world transformed before our eyes. Woman of the Sacred Heart, you heard the words of Gabriel. Pray willing hear the call of God and come to meet Emmanuel. His truth is witness in your ways that He became and was and is
Magsiupo po para sa mga pasasalamat, paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, the Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry, para sa ating FB live streaming, sa ating pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatin din po natin ang sponsor ngayong linggo, ang San Roque Chapel. At sa darating na linggo naman po ang sponsor, ang San Juan Bautista Chapel. Mga paanyaya, inaanyayahan pong lahat sa darating na September 28. Magkakaroon po tayo ng livelihood program sa paggawa ng embutido sa pangunguna po ng Knights of Columbus ng Santa Quiteria Chapel. Ito po ay sa ganap na 8:00 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. Mamayang gabi naman po ng 6:30, magkakaroon po ng pagpupulong ang lahat ng chapel presidents, cluster heads, at mga OIC officers ng bawat kapilya. Ito po ay gaganapin sa Woodcraft Bayanihan pagkatapos po ng misa ng alas 5 ng hapon. Sa September 26 naman po, inaanyayahan din po tayo na dumalo sa Novena Misa para sa kapistahan ni St. Teresa of Child Jesus. Ito po ay gaganapin sa Malabon City sa ganap na 6 ng gabi. At sa September 27, inaanyahan din po ang lahat na dumalo sa Misa Novena para sa kapistahan ni St. Francis of Assisi. Ito po ay sa ganap na 6 ng hapon sa St. Francis and Santa Quiteria Parish. Tayo pong sa mission station ang sponsor. Patuloy pa rin po nating isuportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aari ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balik-handog program at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangailangan ng ating simbahan. Sumuli, tayo ay inaanyayahan ng community ng Missionary Sisters of Mary, mga madre po natin, para sa kanilang novena, sa kanilang mission station, doon sa Malabon City, no? Sa St. Therese Mission Station. No? Tayo po ang sponsor, ang inyong chaplain ang siyang manguna sa kanilang banal na misa sa ika-4 na gabi ng kanilang pagnonovena, no? Doon sa St. Therese of the Child Jesus Mission Station. No? Ang kanilang mga chaplain doon ay ang mga madre na MSM, no? At tayo ay kanilang inanyayahan na mag-sponsor sa kanilang novena at ang may panahon po ay inaanyayahan. Tapos sa September 27, tayo din po ang sponsor ng novena sa Santa Quiteria, ang pagpaparangal kay St. Francis of Assisi. Ang kanilang misa po doon ay sa ganap na alas 6, no? Yung sa Malabon, sa mga MSM sisters, ay kung sino ang nagnanais, paki-inform po sa atin para ma-arrange po natin ang mga sasakyan. No? Maghihiram po tayo, mag-hire po tayo ng sasakyan para makarating po tayo sa kanilang lugar. 5:30 ang kanilang novena, so more or less mga 4:45 ang ating alis dito para maka-attend pa tayo ng kanilang novena. Pagkatapos ng novena ay ang pagdiriwang ng banal na misa, daganap na alas 6. Tapos sa September 28 ay fiesta po ng San Lorenzo Ruiz. Lahat din po tayo na taga-Cluster Faith ay inaanyayahan ng taga San Lorenzo Ruiz Chapel na umattend sa kanilang kapistahan. Ang banal na misa ay sa ganap na 5:30 ng hapon. Doon po sa Hasmin Court, basketball court. No? Doon po ang kanilang banal na misa. No? So yun po yung mga invitation sa atin para sa kanilang misa novena at sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. No? At reminders din sa mga lectors sa inyong recollection sa darating na September 28, araw po iyon ng Sabado sa umaga, dito po gaganapin, no, ang inyong recollection.
Yun po ay paghanda para sa inyong gagawing renewal sa darating na buwan ng Oktubre. No? Ang iba po nating mga ministries ay magkakaroon din po ng recollection bilang paghanda ng kanilang renewal sa kanilang paglilingkod bilang mga iba't ibang ministries sa ating community. So makinig lamang sa mga announcement kung kailan yung mga recollections at kung kailan yung renewal of commitments. So muli, maraming salamat at magandang umaga po. Huwag kalimutan mga leaders, magkakaroon po tayo ng meeting mamayang gabi para sa paghanda natin sa darating na buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. No? So mag-prepare po tayo, mag-isip kayo kung ano yung mga activities na dapat nating gawin. Tapos during the meeting ay ating isuggest yung mga activities na ating napag-isipan para planuhin po natin ang maganda, makahulugan at maayos na pagdiriwang ng buwan ng Banal na Rosario. Ganun din, magkakaroon din tayo ng evaluation para sa ating katatapos lang natin na pagdiriwang ng ating kapiyastahan. So muli, maraming salamat and good morning. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at pagsikapang mamuhay ng kababaang loob, may pagtiwala sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Mayo ihayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y lumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at alay, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at Anak, Alleluia! Ating sigap sa lahat, galingan niya'y wagas, ngayong tukas sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw, buong bayan, pusok sabay sigaw sa libutan. At ang palad niya ang kinsing-lingking ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaatin. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at alay, siya'y parangalan. Ating pag-ibig